Magandang araw. Ito po ay isang pangkalahatang mensahe para sa collective. Hindi lahat ay para sa iyo. Kaya damhin mo lamang kung ano ang tumutugma sa iyong puso. Kung narito ka ngayon, maaaring ito na ang mensaheng isinugo sa iyo ng universe. Tayo ay magbukas ng enerhiya at hayaang magsalita ang mga baraha. So, alamin na natin. This is also a timeless reading ha, na kung kailan mo mapanood ang video na ito is maaring doon ka pa makaresonate. Four of Swords. Four of Swords, no? So, parang nasa sitwasyon ka ngayon na hindi ka makatulog, ang dami mong iniisip, no? Na kahit na tuwing tigpahinga mo na sana ay nag-iisip ka pa rin. So, nagiging irritable ka. Ayan, no? Tinatakpan mo na yung mata mo. Gusto mo nang magpahinga, no? Pero, ang daming, nagpapahirap. Nagpapahirap talaga yung iniisip mo, nag-overthink ka, no? Ganon, no? Na hindi mo na maiwasan na hindi ka makapag-isip daw kahit na tigpahinga mo na sana, no? Gamit ako ng isang cards. Death card. Alam mo kasi, kailangan mo nang tanggapin, no, na merong kailangang matapos, no, para meron magsimula, no, may kailangan magwakas, no, para tuluyan nang pumasok yung mga enerhiya na posibilidad para sa iyo. So kailangan mo dito is bitiwan, no, ipaubaya sa langit yung mga pinag-iisip mo. Alam mo, may lakas doon, may batas para doon, no, yung law of surrendering. No, kasi wala rin namang nagagawa kung nagwo-worry ka. No, bakit hindi mo na lang ipaubaya yun sa universe, yung lahat ng mga iniisip mo, yung kabigatan, no? Irespeto mo yung iyong katawan na magpahinga na muna. Oh, okay, sige, sabihin natin, sa dami nga ng problema ko hindi ko na nga alam kung paano pa ako makakatulog. No? Alam mo yung tinatawag na pranayama dito. Yung pranayama, yung slow breathing, yung exhale ka, inhale ka, tapos exhale ka. No? Doon may focus ba yung iyong energy. No, ganon. Inhale ka ng apat na segundo. Inhale, pause, bilang ka ng 1, 2, 3, 4, exhale, pause, bilang ka ng 8 seconds, tapos ulitin mo yun for 7 times. Ganon, no? Ang point lang doon is para ma-focus yung energy mo or yung iyong iniisip doon sa iyong breath, doon sa iyong paghinga. No, kasi kapag ka ganun is nadadivert yung isip mo, yung mga pag-overthink mo doon sa iyong paghinga. Meron yung healing no, yung sa yoga may ganun no. And aside doon is yung ipagpe-pray mo yung mga gusto mong mangyari, no. Hindi ka compromise dito na the moment na gusto mo nang mapabuti yung buhay mo, kung meron ka mang problema ngayon, pero iniisip mo yung mga worry. So, nagko-compromise ka. Nababiolate na nito yung katawan na gusto nang magpahinga. 'Di ba? No? Kaya nga, ang sinasabi ng death card dito, nandito ang death card na kailangan kasing may matapos. Baka ikaw na lang yung nag-hold on doon sa isang sitwasyon na yon. Pero, alam mo, yung nakikita mo na wala ng pag-asa, pero pilit mong isinasalba. No, pero hindi naman ganun kasi yung outcome nun, no. Kailangan yun magtapos kasi hindi na yun nakakatulong sa'yo. Maybe sometimes, no, nung mga previous days mo, months or years,
meron kang pinapag-pray. Pero eto na ngayon sinasagot na yun no? Hindi lang kasing katulad noong iyong, kung paano yung proseso noon, no? Hindi exactly, pero eto na siya, no? Yun yung katuparan ng kahilingan mo. Hindi kasi pwedeng pumasok yung isang energy ng parehas ng pattern of behavior ang meron ka, kilos mo, ganyan sitwasyon. So, kailangan inaalis muna kasi yan ng universe no? Para mapabuti ka, no? Sinasala yan, no? Yun ang lagi mong iisipin kung sino ka mang nanonood ngayon. So, i-expect mo na meron talagang pagbabago. Ganon. O, di ba? Kasi after nun, hindi mo lang nakikita. No, napagigitnaan ka, death card, no? Hindi yan literal na death is kamatayan talaga. Death of your ego, ganyan. Death of some situations, no? Yun. Nakatalikod siya dito sa Four of Swords. Nakatalikod siya doon sa doon sa pag-overthink mo, nakaharap siya dito sa The Sun. Siguro yung nasa sitwasyon ka ngayon na ito lang talaga iniisip mo, pero hindi mo nakikita yung posibilidad, may magandang posibilidad, no, kung bibitawan mo to, ile-let go mo at ipapaubaya mo na lang sa universe, no. Andito yung The Sun card, no, isa to sa major arcana to, nakadalawang major arcana ka na, yung malalakas na baraha sa readings mo ngayon. No, isa ito sa positive card sa 78 tarot deck, no? Nandoon yung kapositibuhan no? Andoon yung happiness, no? Na magsha-shine ka ulit, no? Nakita mo yun, ang laki-laki ng sun, tapos may batang nakasakay sa horse, no? And makikita, marirenew mo yung iyong spirit yung iyong inner child, no? Yung bata sa loob mo na ikaw yun na gustong humingi ng justice, gustong marinig, gustong makita, gustong ma-appreciate. And eto yun, ginagabayan ka ng araw, no? Makikita ng lahat na kung gaano ka kasigla, gaano na-renew yung iyong kaligayahan, yung iyong strength. So, kailangan mo nang bitiwan yung pag-overthink mo. Kailangan mong i-embrace na meron talagang kailangan na magbago, no? Ganon, no? And merong celebration, may success, no? Maraming paparating sa'yo. Kaya wag kang mag-overthink ng nagko-compromise ka. Gusto mo yung humihiling ka ng nag-aanyaya ka sa universe, humihiling ka ng maging maganda yung buhay mo, pero yung old pattern is hindi mo kayang bitawan. So, pagko-compromise yun. So, mag-expect ka ng changes kasi ganun talaga. Merong kailangang maalis para may pumasok. Yan na naman bumabalik ka na naman. Ay, Teka 4 of Swords na to Ito na yun Wala na yun na. Bumabalik. Ano lang yun, yung parang pag-confirm yun dito. 4 of Swords, so 2 beses lumabas. So, malakas talaga yung energy mo ng papakita ko Malakas talaga yung energy mo ng pag-overthink. Nasa isang sitwasyon ka ngayon kasi na pinipili mo na lang na magdasal or manahimik. Ganon. O, justice, di ba? Isa siguro sa iniisip mo pag-overthink mo, merong hindi naging fair para sa'yo, merong hindi naging balance, no, na sa kabila, parang ganito, no, parang sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi ka na-appreciate or hindi ibinalik yung nararapat na para sa'yo sana, no, ganon. Pero this time, no, puro major arcana ito, pag na-embrace mo yung pagbabago na sinasabi ng cards, no, isa babalanse para sa'yo itong mga mangyayari. Magbibigay yun ng justice, ng katotohanan, na hindi lahat is pabor sa'yo, para sa'yo. Ganun, magkakaroon ng clarity, no, ng balanse nga, no, ng equality, no, na
malalaman mo na hindi lahat ng karma is hindi lang dahil sa bagay na ginawa, kundi yun dahil sa mga bagay na hindi mo ginawa. Ganon, no? And hindi naman ang karma is, kasi justice card to is law of karma to eh. Law of karma card to eh. Hindi naman kasi ang karma is, not all about na habang buhay mo yan siyang pagbabayaran. No, hindi rin naman yan siya bad always. No, meron din 'di bang good karma? Gano'n, no? Ang kailangan lang kasi dito is balance, no? And dito, this time is kailangan mong kunin yung yung integration nung knowledge and wisdom, nung experience mo, nung mga nangyari sa iyo sa nakaraan. So kailangan mo dito magmuni-muni, no? Saan ka nagkulang, saan ka sumobra, ganun para hindi maulit. And saan ka dapat nag-set ng boundaries, no? Para alam mo kung sino yung hindi na dapat pinagpatuloy yung pabor, no? Yung pinutol na dapat, yung dapat na ugnayan, no? Para hindi na nag-cause ng pagkabuhol-buhol, no? Yun. Kasi, tingnan mo, lahat sila nakatingin dito sa nakaharap sila. Itong Death card, Sun, nakaharap kay Justice, pero nakatilikod sa Four of Swords, no? So, challenge mo dito is, mo na, bitawan mo na yung pag-overthink mo, yung paninisi, pwedeng paninisi sa sarili mo, sa kapwa mo, no, sa mga bagay na alam mong nakaraan na or nagpahirap sa'yo. Eto na merong success dito merong change So, kailangan talaga na may pagbabago, may paglilinis para makita mo yung balanse, yung katotohanan nung sitwasyon na pabor para sa'yo, kahit na parang nakikita mo ngayon na ang hirap-hirap, ang uncomfortable nung situation para sa'yo. Okay, ingat ka lang, no? Na yung mga pinagsasabihan mo ng mga hinanakit mo, ganyan, isa yun sa lagi mong titingnan, hindi lahat is totoo para sa'yo, no? Hindi lahat is nakikiramay ka, hindi naman ibig sabihin na handa silang tumulong, pwedeng nakikiramay sila. Suriin mo lang, busisiin mo yung mga taong napapag-sharean mo. Totoo ba to sa'yo? Or minsan nagiging vampira lang sila sa'yo, na alam mo yon na gusto lang nilang makisimpatya, makiintriga doon sa sitwasyon na meron ka, no? Ina-analyze lang nila na kung anong klaseng sitwasyon ang mayroon ka na ngayon. Ayun, may betrayal, ganyan, no? So, maging mabusisi ka, maging masuri ka, or kung pala-post ka sa social media, medyo bawas-bawasan mo yun, iwasan mo yun, kahit yung simpleng pag-share mo. No? Kasi, yung mga tao pala sa paligid mo is, nag-aabang ng mga post mo. Ganyan, no? Yun. No, maging matalino ka rin sa pag-share mo ng post mo, no? Kung mahirap para sa yun sa'yo, no, pwedeng only me mo na lang. I-only me talaga. Or pwedeng ikaw na lang nga yung makakita. Ganon, no? No, basta i-lessen mo yung bahagi ng buhay mo, no? Sitwasyon mo na pinagsisharean mo, yun. Kasi merong nang i-spy sa iyo no? Merong hindi totoo para sa iyo no? So yun, mag-ingat ka lang. Wow! Ace of Cups. Alam mo, etong success na to para yung dito Kasi, dahil sa integration nung mga naging nakaraan mo, dito mo magagamit yon. Magbubukas yung palad, no, ng biyaya ng bagong pagmamahal, no, ng bagong opportunity para sa'yo na ma-inspire ka ulit, no, na
yung bagong feeling na marerenew ka ulit, sisigla ka ulit. So, ready ka na ba para sa ganon? Kung sino ka man na nakikinig, kung para sa'yo tong energy na yon, no? Ready ka na ba? So, kung ready ka na, iwasan mo na yung pag-overthink kasi may biyaya, no? May success dito. So, kailangan mong i-accept yung pagbabago, no? Kailangan mong i-let go yung mga bagay na hindi na nag-workout, yung nagiging pabigat na para sa'yo, no? Para yun is magbigay ng justice, no? Ng balanse sa buhay mo, pagiging klaro, yung alam mo, kaya pala nangyari lahat ng ito. No? Para makita mo kung sino yung totoo para sa'yo, kung sino yung hindi. No? And dahil doon, kung yun yung mga posibilidad na nakalatag na sa'yo magbubukas yung isang biyaya ng panibagong chapter ng buhay mo na kung saan muli kang iibig, pwedeng in the form of tao, sitwasyon, no? Bagong pangyayari sa buhay mo na maaalagaan mo siya, na bago sa'yo to, itong nararamdaman mo, na renew, no? Na punong-puno ng compassion, no? Yung pakikisimpatya sa tao, gano'n, nandun yung talino mo, no? Yun, no? Bagong opportunity yan para sa'yo, no? So, huwag ka na mag-overthink, no? So, yun yung message mo para sa susunod na mga araw, no? Or kung kailan makaresonate ito sa iyo. No, paalala lang na energy is fluid. Meaning to say is pwedeng mabago yung energy mo. Depende yan sa iyong intention. Kaya mahalaga palagi na mabuti, malinis yung iyong intention at lagi kang nagdadasal, no? Na ito'y isang paalala lamang, ikaw pa rin yung may hawak ng iyong kapalaran. So mag-iingat ka palagi. Bye!